Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, pika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, pili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo na pagbaba ni Jesus sa bundok ay sinundan siya ng napakaraming tao. Sigurado ko, halos lahat sa mga taong ito'y gustong papansin sa Kanya, gustong makahawak sa Kanya at mahawakan siya o mahawakan niya, gustong mapagaling niya, gustong makausap siya. Hanggang sa sinabi nga dito ni San Mateo na isang ketongin ang lumuhod, nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nagsabi, Ginoo, kung nais po ninyo, mapapagaling niyo ako. Sinong mag-aakala na sinabi-dami ng mga tao, itong may ketong na ito ang makakakuha ng atensyon ni Kristo nang dahil lamang sa simpleng ginawa niya, lumuhod lamang sa harapan ni Jesus at nagsabi, kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. Dahil sa simpleng mga ginawa ng ketong ito, isang himala, isang milagro ang nangyari sa kanya nang sabihin na ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Dito po natin makikita, small things matter to God. Little things are important to God. O hindi po ba ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay ganito, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, ay may gantimpala sa akin. Isang basong tubig lang, gantimpala ay bibigay sa nagbigay niyan. At di po ba't sasabihin din naman daw ng mga hinirang, yung mga mapupunta sa kalangitan, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at kayo aming pinakain? Nauhaw at kayo aming pinainom? Nabilanggo at kayo aming dinalaw? Nagkasakit at kayo aming inalagaan? Walang damit at kayo aming binihisan? Which for me ay other words for, Lord, di kami makapaniwala. Nagbigay lang naman kami ng kaunti. Nagbigay lang naman kami ng ilang pirasong damit. Minsan lang naman kami nadalaw. Napakaliit na bagay. Pero yung bagay na ito na ginawa namin sa tingin namin ay maliit, napakalaki ng kapalit. Langit. Because small things matter to God. Kasi naman, yung mga small things na yan, na mga ginagawa natin out of love, especially kung daily, consistent, they reveal many things about us. So much about us, our character, our love, our concern for others. Sabi nga po ng sikat na painter na si Vincent van Gogh, great things don't happen by impulse. It is a series of small things brought together. Yung simpleng pagluhod at pakiusap ng may mapagkumbabang paraan nung ketongin sa ating Ebanghelyong napakinggan would reveal na mababang loob siyang talaga. Would reveal na naniniwala siya sa Diyos na makapagpapagaling sa Kanya. Yung simpleng pagbibigay natin, hindi dahil may camera, kundi dahil naawa talaga tayo sa kalagayan ng isang tao, would reveal. Mapagbigay talaga tayo, maawain talaga tayo. Yung
Hindi tayo kumukuha kahit ng mga simpleng bagay sa opisina, mga bagay na hindi sa atin, pinagtatanong natin kapag feeling natin ay nawala ito, sa nagmamayari nito, would reveal na tayo'y honest talaga. Kaya let us always be faithful in small things because they could be a manifestation or even a start of great things. Di ba't ang Panginoon mismo ang nagsabi, sino mang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din naman sa lalong malalaking bagay. Di ba't dati nauso yung expression na maliit na bagay? Maliit na bagay. Na kung i-apply po natin sa pagbibigay, po pwedeng ang ibig sabihin nito ay, obviously, yung ibinibigay ng nagbigay ay maliit na bagay lang para sa kanya, pero malaking bagay sa kanyang binigyan. Kasi nga po, from the standpoint ng binigyan, hindi naman yung simpleng bagay lang kundi yung sinisimbolo ng simpleng bagay na yan, na naalala ako, na nararamdaman niya yung paghihirap ko, concern siya sa kalagayan ko, yun Kaya yung maling na bagay, malaking bagay yan. Dito po madalas magkaaway o magkatalo. Minsan may nagkakahiwalay pang mga mag-asawa Kasi madalas lang naman ang hanap ng mga babae ay yung mga simple acts of or gestures of love, of affection, of kindness mula sa kanilang mister. Yung maliliit na bagay pero consistent, araw-araw. Basta may mga maliliit na bagay na pagpaparamdam ng pagmamahal. Sila mister naman, ang style niyan madalas ay yung mga malaki at bonggang-bonggang pagpaparamdam ng pagmamahal. Bibigyan ng pera ang asawa, malaking halaga, pang isang linggo, pang isang buwan. Kaya madalas magkaaway, hindi mag-abot. Kasi yung na-expect ni Mrs. ay hindi na ibibigay ni Mr. Magkaiba ng paraan. Now, mga lalaki, while I can side with you as regards this, on account of sasabihin ko, ganun ang paraan ng pagpaparamdam ninyo o natin ng pagmamahal kung sana tinatanggihan. Pag nagbigay kayo, tinatanggap naman, nakangiti naman. Diba? Buti sana kung di tinatanggap, na-appreciate naman. Pero kung bakit parang kulang sa mga may bahay, dahil may karakteristik talaga mga babae na gusto nila lagi silang nilalambing, pinagpapakitahan ng care, ng thoughtfulness, ng affection, ng concern. Ganyan ang mga babae. Ibigay natin. Bakit ba ako kasama? Ibigay ninyo. You see, maganda na faithful ka. Maganda na responsible ka. Maganda na galante ka on particular occasion na nagbibigay ka sa... Maganda yun. Pero ano ba naman yung gawin mo yung ginagawa mo dating nung naliligo? Kasi ang mga misis, ang hinahanap ay ganon. In fact, sasabihin ko po sa inyo na ayon sa survey, mas piniprefer ng mga partner yung daily at consistent acts or small gestures of love and affection kesa yung bonggang-bongga na pagbibigay ng partner nila. Kasi yung daily at consistent, yun yung magbibigay ng security sa kanya At yun yung magpapatatag ng samahan at pagmamahalan yung mag-asawa. Nangyayari kapag bigla kang naging sweet. Nagdududa pa yung asawa mo yung partner mo may nagawa sigurong kasalanan nito, all of a sudden, naging sweet. Ano kaya ang kailangan nito? Di ba? Nagdududa pa. Kasi nga, hindi mo sinanay. Sanayin mo at hindi magdududa. Makakatipid ka pa. Joke lang. Basta bukod dun sa mga binibigay ng bongga, daily, ang paramdam ng pagmamahal sa mga taong sa atin ay mahalaga. Bakit? Kasi pwedeng hindi naman araw-araw nakakaramdam tayo, nakararanas ng mabibigat na problema Pero araw-araw, may mga simpleng problema na nakaka-disappoint sa tao, nakakalungkot sa tao, nakaka-discourage sa isang tao, sa taong mahal mo. Kaya araw-araw, lahat tayo, each of us, needs a daily small dosage of love. Napapawi sa mga simpleng problemang yan. Na kapag ginawa natin on a daily basis, ay parang nag-iipon na rin tayo ng pampawi
sa malalaking problema na po pwede mong maranasan, pwede niyang maranasan at ng buong pamilya. Nag-i-invest ka daily sa emotional bank account ninyong mag-partner, mag-ama, mag-ina, magkapatid, kayong mag-asawa. Na paghuhugutan niyo. So sana yun ang gawin natin para sa isa't isa. Na-appreciate naman din natin yung daily na pagbibigay ng Panginoon ng kanyang dose of love sa atin. Mga simpleng bagay na akala lang talaga natin simple kasi lagi nating naranasan. Hindi nga natin na ipagpapasalamat. Gumising tayo, humihinga tayo, wala tayong sakit, may trabaho, may negosyo, nandiyan ang mga taong mahalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo, may minamahal ka sa buhay mo. Ito yung laking pagpaparamdam ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa atin. Na sana ma-realize natin, mahal tayo ng Panginoon. Araw-araw siya sa atin ay naglalambing. Na sana ipagpasalamat din natin daily and consistently sa pamamagitan ng pananalangin. Na parang nag-iipon na rin tayo ng pang-kontra sakaling magkaroon tayo ng mga seryosong problema. Yun ang pangahawakan natin. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang sino mang laging nandiyan nagpaparamdam na ikaw ay kanyang mahal, ay siguradong pinaka hindi mawawala sa oras na pinakakailanganin mo ng taong susuporta sa iyo kapag ikay nagkaroon ng matinding problema sa buhay. Ito sana ang hilingin nating biyaya na ma-appreciate natin mula sa Diyos, ma-appreciate natin mula sa mga taong daily ay nagpaparamdam na pagmamahal sa atin. Maging ganito rin nawa tayo sa Diyos at sa mga taong sa atin ay mahalaga. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko sapagkat anak niya ako. Alam niya kung hanggang saan lang ang kakayanan ko kung ako'y magtatapat. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na pagpaparamdam mo sa amin ng iyong pagmamahal. Sana ibukas mo ang aming mga senses dito upang ma-appreciate namin ito nang hindi namin maisip na nawawala ka, na nakakalimutan mo kami, na pinapabayaan mo kami. Ma-appreciate namin na buhay kami. May mga blessings kang pinapadala sa amin. We need it, oh Lord. We need to appreciate it. Help us appreciate them. At sana, Panginoon, yung mga blessings na makapagpapalakas ng loob namin, manggaling din sa mga taong inaasahan namin, lalo na sa pamilya namin. Sana, kahit mga simpleng bagay lang, maramdaman namin ang suporta, pagmamahal at pag-aalala nila. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hindi ka mag-iisa. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatatandaan mo. Kung daily ay nagbibigay siya ng biyaya dahil alam niyang nahihirapan ka, napapagod ka, nalulungkot ka. Kung may mga simple blessings, may mga great blessings, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pababayaan ng Panginoon na maghirap kang nag-iisa nang wala kang makukuha mula sa kanyang support. Hindi gano'n ang Diyos. Kung lalapit kay Jesus, lalong-lalo na kung nagiging daan ka ng biyaya niya sa iba, lalo na sa iyong pamilya. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mag-iisa. Lagi kang makakakuha ng biyaya sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong tahanan. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming niyahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. Ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan ng mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niyali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na ipinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, sinasabi mo rin sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa paglulong
Sabog nitong araw sa pagsapit ng dilim. Ang tangi kong hiling ay humimlay sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagniningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong sa mga pagkawain natin sa ating kampanaryo, para sa ating sovereign shop at sa ating rectorate o tahanan ng pare, sa pagkasaayos din natin later on ang ating Chapel of Saints at Adoration Chapel. Sana po patuloy niyo po kaming tulungan. Marami pa pong kulang. Salamat po. Patuloy natin i-share ang ating mga reflections ng ating mga videos. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. May anticipated Mass, 6 p.m. this coming Saturday. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as Once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, Here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Thank you.